sa ating worship service. So tayo po'y dadako na sa atin pong mensahe at samahan niyo po ako muli sa atin pong sineseryeng aklat, and that is from the book of 1 Peter, unang Pedro. At ito po ang panghuling bahagi ng atin pong series about filling up our spiritual hunger o yung ating gutom sa ating espiritu. Ano dapat ang ating gagawin para punuin ang gutom na ito upang tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Unang Pedro, Kabanata 2, talata 1 hanggang 3, or 1 Peter chapter 2, verses 1 to 3. Sige po, tayo po'y magsitayo para po sa pagbasa. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, and like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. If indeed you have tasted that the Lord is good. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay po na ang salita po ninyo ay buhay at ang salita po ninyo ay nagbibigay kalakasan at sustansya sa bawat isa. Sa amin pong espiritual na paglakad, sa amin pong praktikal, sa amin pong kaalaman, pagdating sa mga bagay na espiritual ay salita niyo po ang tunay na amin pong masasandalan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, dalangin po namin ang iyong pong patuloy na pagkilos sa tulong po ng Santong Espiritu sa amin pong pakikinig at sa amin pong pagsasabuhay ng mga katotohanang mariginig po namin, Panginoon. At ang inyo pong tagapagsalita na gagamitin ay gamitin po ninyo lamang na tagapagsalita at itago sa likod ng inyo pong kabanalan. At ang kapahayagan ay sa iyo po lamang at ang karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo po lamang. Salamat pong muli sa umagang ito. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So again, filling up our spiritual hunger for the third time. So ito po ang panghuling bahagi at last 2 Sundays ay pinag-aralan po natin ang unang 4 na bagay. So there are yung first 4 na dapat po nating gawin upang punuin ang ating pong gutom sa ating spiritual. So no other than the Word of God, walang iba kundi ang salita po ng Panginoon lamang ang tanging pagkain po natin. So, bagamat sa ating physical na katawan, marami. So, we have varieties ng pagkain pwede nating kainin. But when it comes sa ating spiritual, isa lamang ang pagkain na dapat nating kainin. At ito po ay ang salita ng Panginoon. So, the first, dun po sa 4, is with respect to God and to the life-giving gospel. So, magbalik tanaw po tayo sa mabuting balita na nagbigay buhay sa atin. At ang higit sa lahat, sa Diyos na nag-akda ng mabuting balitang ito. So, hindi po pwedeng magkaroon po ng progress o ng paglago sa ating buhay pananampalataya kung hindi po natin binubuksan ang salita ng Panginoon. Kung wala tayong desire na mas makilala pa ang Diyos na nagligtas sa atin, there would be no progress. Wala talagang paglagong mangyayari. Kaya, retrospect to God. So tayo po ay bumalik sa Panginoon at bumalik po tayo sa mabuting balita. Kilalanin po natin ang katotohanan ng mabuting balita. So because ito po ay, nakakonekta po doon po sa ating previous passage, which is chapter 1 verses 22 to 25. So ang sabi po dito is, we are born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. So ito po ang salita ng Diyos na ating napakinggan. At ang sabi po dito sa verse 25, and this word is the good news that was preached to you. So ito po ang mabuting balita. So primarily, ito po ay para sa mga Kristiyano na sinulatan po ni Apostol Pedro. But eventually makikita natin, sa atin po applicable din, na dahil tayo po ay nakapakinig ng mabuting balita at dumating ang pananampalataya, we are responsible na tayo po ay magbalik tanaw lagi sa katotohanan
ng ating kaligtasan. Sapagkat kung hindi po natin ito gagawin, wala hong paglagong mangyayari. Pangalawa is the removal of the life threats o ang pag-aalis o ang paghubad ng tinatawag po nating mga banta sa ating paglagong espiritual. At ito po ay tinuturing po nating mga toxins sa ating espiritual na buhay. So ito po ang sinabi sa verse 1, put away all malice and all deceit. Lahat ng klase ng kasamaan, lahat ng klase ng pandaraya, lahat ng uri ng panlilinlang, sabi dito, hypocrisy o ang pagiging mapagkunwari, envy, ang pagiging mainggitin, o yung pagtatanim ng sama ng loob sa ibang tao sa kanilang mga pag-aari o sa kung anong meron sila, and all slander, paninirang puri o ang paninira ng kapwa-tao. So lahat ng ito ay ating alisin, atin nang hubarin sapagkat hindi po ito makatutulong sa atin. Kung ang nais ho natin bilang Kristiyano lumago, pero kung namumuhay pa rin tayo sa alinman sa mga bagay na binanggit dito, hindi po mangyayari ang ating kahilingan. Okay? Kaya ang ating ikalawa po is removal, put away. Kailangan meron po tayong inaalis sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano na alam nating magiging sagabal at magiging hadlang sa ating pag-unlad. So better to take this as to kill these sins. Mas magandang isipin natin patayin. Ituring nating peste ang lahat ng mga ito sa ating buhay. Hindi ho ito isang palamuti o isang alahas na mamahalin sa atin. Ituring natin tong peste katulad ng surot, katulad ng daga, ipis, di ba? Sabi nga, balita ngayon na pinandidirihan at nakakasira po ng imahe. Pero mas higit na nakakasira po ng imahe sa isang Kristiyano kung nakikita ho ang mga bagay na ito sa atin. Kung patuloy pa rin bukang bibig natin ang paninira ng ating kapatid, kung patuloy pa rin lumalabas sa ating bibig ang bagay na itinuturing na kasalanan sa salita ng Panginoon, hindi po ito makatutulong sa ating pag-mature bilang Kristiyano. At upang tayo po ay maging matibay sa pananampalataya. So again, better to take this as to kill these sins. Then number 3, rectifying our spiritual cravings. Ano ang ating cravings bilang Kristiyano? Ano ang ating ninanamnam sa bawat umaga na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon? Yan ba ay salita ng Diyos? Ang una ba nating hinahawakan ay salita ng Diyos? Ang una ba nating hinahanap ay salita ng Diyos sa pagputok ng araw? At ang huli nating alaala bago sa ating pagtulog ay salita ng Diyos. Because it speaks, sabi nga, cravings. Kasi ang salitang cravings is bagay po na talagang hindi ho natin kayang hindi matikman. Di ba? Hindi natin kayang hindi. Sabi nga natin ay makapasok sa ating bibig. Malasap. At ma-appreciate natin yung lasa nito, which is the Word of God. Kaya ang sabi po ni Haring David, o ang iyong salita ay matamis pa sa pulot pukyutan. Ganun ba natin ituring ang salita ng Panginoon ngayon? O baka ang turing natin sa salita ng Panginoon ay katulad ng isang ampalaya, mapait. Di ba? But knowing na kahit ito ho ay mapait, ito'y may malaking pakinabang sa atin. Ito'y may malaking benepisyo sa ating kalusugang espiritual. Kahit siya'y mapait, kahit hindi siya mukhang pagkain, hindi siya appetizing, pero siya ay pagkain. Ganun natin ituring ang salita ng Panginoon. Kahit mapait sa panlasa, pero ito'y nagbibigay sustansya. Hindi lang basta matamis, pero may dinudulot ding karamdaman.
So, ganun po ang salita ng Panginoon. Next. So, sabi dyan, rectifying our spiritual cravings. Kaya ang sabi po dito sa verse 2, siya inahalin tulad sa isang gatas. Katulad ng isang sanggol, like newborn infants or like newborn babes, crave for the spiritual milk or the pure spiritual milk. So the degree of craving is like a newborn infant, which indicates a desperate hunger. Kung paano ang isang sanggol, wala siyang ibang pwedeng kainin kundi gatas, wala siyang pwedeng i-intake kundi gatas, sapagkat hindi pa kaya ng kanyang digestive system na kumain ng solid food. So, ganun din po natin ituring ang salita ng Panginoon. We're desperately longing for the Word. This is the only food that we need. Ito lang ang kailangan nating pagkain para lumakas at lumaki. Wala nang iba. Hindi ang mga self-help na aklat o ano pa mang mga aklat na hindi Biblia ang makatutulong sa atin para sa ating paglaki bilang Kristiyano. Kung gusto nating lumaki bilang Kristiyano accurately, accordingly, ito po ay ang salita ng Panginoon. And also the demand for craving, nasabi dito is long for, that indicates a strong desire for something. Kinakailangan meron tayong strong desire para sa salita ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo nagbabasa na parang passive na pagbabasa sa salita ng Diyos. Take time. Sabi nga, take your time to meditate. Take your time to dig in. Ano po, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Panginoon, gusto ko pang malaman kung ano po ang nais niyo pong ipahayag sa akin sa binabasa kong ito. Nandun po ang provision ng Panginoon. Pagkakalooban niyo po tayo ng karunungan, kaunawaan, kung ano po ang mensahe ng ating binabasa. Okay? And the depiction, which is the pure spiritual milk, o ang gatas, na sabi po dito is pure, which means unadulterated. Hindi po siya formulated. Hindi po siya artificial. Hindi po siya processed. Katulad ng gusto na nating pagkain ngayon, ano? Ang gusto na natin instant. Ang gusto na natin processed. Pero masama sa kalusugan. But here it says the pure spiritual milk, unadulterated. Walang halong kemikal, walang halong anumang elemento na makasisira sa ating katawang pisikal or katawang espiritual. And also, spiritual. So not only it is adulterated, it means reasonable. So the word spiritual here means reasonable because the context here speaks of the spoken word. Ibig sabihin, ang salita na ipinapahayag. Na kailangan ito ho ay hindi lamang basta sinasambit, kundi ito ho ay meron pong tamang kaisipan. Ano po? So, nagdudulot ng tamang kaisipan. Hindi ho ito nagdudulot ng kalituhan sa atin. So, ito po ang ibig sabihin ng salitang spiritual. So, the context is for the word that is being spoken. So, how much speaking about the gospel serves as the gauge for our present cravings in life. Ano ang mas madalas nating isinishare sa ating kapitbahay araw-araw? Ano ang madalas nating sinishare sa ating kaopisina araw-araw? Ano ang madalas nating sinishare sa ating asawa na hindi pa nakakilala sa Panginoon araw-araw? Yan po ang reflection kung paano natin ninanamnam ang salita ng Panginoon. Uy, alam mo ba ang nabasa ko? Ganun po ba tayo mga kapatid? Uy, alam mo ba ito yung nabasa ko sa Exodus? Uy, alam mo ba ito yung sinabi sa sa Mateo? Kaysa ho marites, Kaysa ang ikwento natin buhay ng ibang tao. Buhay ng mga sikat ngayon. Bakit na hindi natin ikwento ay kung ano yung ating nabasa mula sa salita ng Panginoon. Ipakilala natin kung sino ang Panginoong Hesus sa kanila. Ipakilala natin kung sino po ang Diyos.
Ayon po sa kapahayagan ng Biblia. Baka ang sinishare natin, huy, alam mo ba si ganito ay nakabili ng pagkaganda-gandang sasakyan? Talagang nangingintab. Ano? So, hindi po mga kapatid. Ano ho? So, rectifying our spiritual cravings. Next is resetting our spiritual desires. In verse 2 pa rin makikita po natin, the purpose is that by it, you may grow up into salvation. So, God purposed our craving for the word for, sabi dito, growing up into salvation. Ang nais ng Diyos, kaya ang sabi dito, long for the pure spiritual milk is that you may grow up. Ang gusto ng Diyos, lumaki tayo. Ang gusto ng Diyos, umunlad tayo. Ang gusto ho ng Diyos, mag-mature tayo. Hindi tayo forever bata. Hindi tayo forever paslit. Natuturuan habang panahon. Humakbang tayo. Kung paano ang isang bata, habang siya'y lumalaki, mas natututo siyang lumakad, mas natututo siyang tumalon, mas natututo siyang tumakbo, mas natututo siyang tumawid sa kalsada, mas natututo siyang mag-calculate, mag-analyze. Ganon din ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi ho, sabi nga, for 20 years na tayong Kristiyano, ang alam pa lang natin na verse sa Biblia is John 3:16. Dahil yun lang ang gusto natin. O yung iba pang mga talatang madaling sauluhin o iba pang mga talatang madaling unawain based sa ating pangunawa. Pero ituring nating salita ng Diyos ang kahit para sa atin ay pagkahirap. Sabi nga, pagkahirap nitong basahin, ang hirap ng spelling, ang hirap ng, di po ba? Na-encounter po natin yun sa Bible. Siyempre, ano ho? Pero remember, ito po ay salita ng Diyos. Even kung ito ay genealogy, even kung ito ho ay about sa history, salita pa rin po ito ng Panginoon. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos, as well as, Panginoon, turuan niyo din po akong maging patient. Natapusin ang aklat na ito. Hindi po ako tumigil kasi ayoko na. Kasi hindi ko kayang basahin. O nakakatamad siyang basahin, boring siyang basahin. So ito po makikita natin, resetting our spiritual desires because God purposed it all for our growth. Para sa ating pag-unlad, para sa ating paglaki, into salvation. Ito yung pinakadulo sa plano ho ng Panginoon sa atin. Ganap nating makamit ang kaligtasang akda ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Concerning our perspective for spiritual growth. So, paano natin tingnan ang ating spiritual na paglago? Ano ang perspektibo natin ngayon sa ating spiritual na paglago? Kaya sabi diyan, resetting our spiritual desires calls for two important motivations. So bilang pagpapatuloy po natin sa ating fourth point is, what are the two important motivations in resetting our spiritual desires? So ano bang mahalagang motibasyon na dapat nating ilapat sa ating buhay? So samahan po ninyo ako sa aklat po ng Filipos or Philippians, from chapter 3, verse 3, down to verse 14. So may kahabaan po ito, pero atin pong titingnan. Ano po? Ang sabi po dito, Philippians chapter 3, verses 3 to 14. So this is Apostle Paul. For we are the circumcision, who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus, and put no confidence in the flesh. Though I myself have reason for confidence in the flesh also. If anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Sino mang nag-iisip patungkol sa kanyang mga attainment sa buhay, sa kanyang pagiging Hebreo, sabi nga ni Apostol Pablo, ano pong sabi niya? I have more. Ay higit pa ako, sabi niya, sabi dito, circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew
of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, and as to righteousness under the law, blameless. Sige nga, isa-isahin ninyo ang lahat. Kung ang pag-uusapan ay sa laman, kung ang pag-uusapan ay sa relihiyon, kung ang pag-uusapan ay yung pagiging masigasig. Ano sabi ni Paul? Higit pa ako dyan. Higit pa ako dyan. But he said, ano po sabi dito sa verse 7? But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. From verse 7, makikita po natin, kinakailangang may motibasyon ho tayo na being fed up with anything according to the flesh. O magkaroon tayo ng righteous sense of discontent sa mga bagay ayon sa laman. Ano? Hindi natin itinuturing itong mga accolade or achievement na ito as an award or bilang advantage sa ating spiritual na buhay. So, kailangan meron po tayong sense of discontent para sa mga bagay na ito. Hindi natin ipinagmamalaki sa tao. Ano? Na kaya ako nakakilala sa Panginoon kasi ganito ako. Graduate ako dito. Okay? Hindi po. Ano po sabi ni Paul? But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus, my Lord. Kaya kung papaano mo tinitingnan ang pagkakilala mo kay Kristo, magkakaroon ito ng impact sa kung paano mo tingnan ang mga bagay na meron ka noon. Di ba? Ano pong sabi niya? I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things. So, inalis niya. Iniwan niya lahat. Prestige, power, influence, everything. For the sake of Christ. From being a persecutor, sabi niya, doon sa 1 Timothy, mula sa pagiging taga-usig, siya'y naging inuusig. Para sa Panginoon. And count them as rubbish in order that I may gain Christ. So the word rubbish, alam niyo pong ibig sabihin ng salitang rubbish dito? Hindi po ito yung nakukuha sa aso, ano? Rubbish. Hindi po. Ang ibig sabihin ng rubbish ay it's some kind of excrement. Yan. Or stool na lumalabas sa atin pagka tayo ay tinatawag ng kalikasan. That is the word rubbish. Okay? Kaya itinuturing ba nating human excrement kung ano man yung ipinagmamalaki natin dati? Yung ipinagmamalaki nating ito, sabi nga, ako ay degree holder, ganito, ganyan. Marami na akong napuntahan, marami na akong na-achieve, marami na akong naipundar. Yan ba ay itinuring na nating human excrement para sa Panginoon? Mga kapatid, ito ho ay refleksyon ng ating pagmamahal sa Diyos na ating pinaglilingkuran at maging sa Kanyang salita. So first, there must be a righteous sense of discontent sa mga bagay ayon sa laman. Amen? Amen. Kaya wag sanang tayo ay masyadong nahuhumaling. Pwedeng ito ay makapukaw ng ating focus, ng ating atensyon, pero wag sanang dumating sa point ng buhay natin, lalo't kung tayo nakakilala sa Panginoon,
na tayo nahuhumaling na at hindi na tayo mapakali pagka hindi natin ito nakukuha. At sa halip na tayo po ay mapalapit sa Panginoon, ay mas nagiging malapit tayo sa sanlibutan. Kaya huwag nating kalimutan ang sinabi ng salita ng Panginoon. Ang pamumuhay ng hindi ho iba sa sanlibutang ito ay pakikipag-away sa Diyos. Keeping friendship with the world is enmity towards God. Kaya ituring po natin ang mga ito, kagaya po kung paano itinuring ni Apostol Pablo ang lahat ng meron sa noon. Na ito'y marumi, na ito'y walang pakinabang, at ang tanging niyang meron at tanging siyang meron ay si Kristo. At ang kapunuan niya ay si Kristo. So that is the first motivation, being fed up with anything according to the flesh. And being filled up, as our second subpoint, being filled up with nothing but Christ and His Word. Walang ibang puno sa atin, walang ibang pumupuspos sa atin, kundi ang Panginoon. Hindi ang mundong ito. Hindi ang kaibigan. Hindi ang pera. Hindi ang kasikatan, kundi si Kristo. Filled up with nothing but Christ. Discontent for such things must be coupled with a sincere desire to be satisfied with nothing but Christ. Hindi lang ho tayo magkaroon ng discontent sa mga bagay na hinahanap ng laman, kundi tayo po, ang sabi dyan, magkaroon tayo ng desire, sincere desire, na tayo po ay panatag at puspos kay Kristo. Are you fully satisfied in Christ? Amen. Mga kapatid, tayo ba'y puspos sa Panginoon? Tayo ba'y satisfied sa Panginoon? O baka kulang pa ang Panginoong Hesus sa atin, nakakatakot, nakakabahala, sapagkat yan po ay indikasyong hindi pa natin tunay na kilala ang Panginoon. Baka may bahagi pa rin ng buhay nating hindi si Kristo. Kaya kung babalikan po natin ang Philippians chapter 3, ano po sabi ni Apostle Paul in verse 9? Chapter 3, verse 9. And be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, becoming like Him in His death. So, pansinin po natin, meron pong tatlong mahalaga po na action words na binanggit po si Paul. First, be found in Him. Verse 9. And be found in Him. So, again, a sincere desire to be satisfied begins with that kind of desire. To be found in Him. To be found in Christ. Tayo'y makilalang talagang tayo kay Kristo at hindi sa mundo. Hindi sa relihiyon. Ang panukala natin ay yung anong panukala ho ng Biblia, hindi ang panukala natin. Dahil nasabi niya, not having a righteousness of my own that comes from the law, which is self-righteousness. But righteousness, sabi dito, that comes through faith in Christ. Katuwirang nagmumula kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kung sa pananampalataya ho tayo, ang ating katuwiran ay katuwiran ni Kristo. Hindi natin. Katuwirang ibinihis sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Yung kanyang buhay bilang tao. Kaya mga kapatid, ganito ba ang ating desire sa mga oras na ito? Be found in Christ. Be found in Him. Having the righteousness that comes, sabi niya, through faith in Christ. And the righteousness from God that depends on faith, sa pananampalataya
Nabubuhay ka ba sa pananampalataya? Hindi lang natin sinasabi, yes, I have faith. May pananampalataya ako kay Kristo, but ipinapamuhay mo ba ang pananampalataya? Because that is the gospel. Remember in Romans 1, di ba? The righteousness of God is revealed from faith to faith. It's not simply faith, which is a saving faith, but also a practical faith, a daily faith, pananampalataya natin sa bawat araw. Okay? So, being found in Him. Next is knowing Him, knowing Christ. Katulad po ito sa ating last Wednesday, exhortation. Knowing, which means experiential knowledge. Kaya, paano mo nakikilala si Kristo? Biblia lamang? Binabasa mo lang ang Biblia, pero hindi mo ipinapamuhay? So, hindi po yun ang sinasabi po ng salitang knowing here. Ang ibig sabihin po ng knowing dito is, even sa buhay mo, danas mo, kung paano kapag pinagpapala ng Panginoon, kung paano tumutugon ang Panginoon sa iyong mga panalangin, kung paano ka dinadala ng Panginoon sa tama, kung paano ka tinuturuan ng Panginoon ng tama mula sa iyong mga ugali, pagkakamali. That is knowing Christ experientially. Okay? So ito po yung tinatawag nating resetting our spiritual desires. So kailangan magkaroon tayo ng discontent sa mga bagay na walang kabuluhan. At sa may kabuluhan, which is ang salita ng Panginoon, sabi dito, punuin po natin ang ating puso. Punuin natin ang ating buhay sa bawat araw. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Kung ang katawan nga ho natin, ganitong mainit ng panahon, ano hong hinahanap-hanap po natin? Tubig. Di ba? Kung tayo mahilig sa tubig, lalo na pag mainit ang panahon, mas maraming tubig ang ating ini-intake. So, ganun din ba tayo sa salita ng Panginoon? Pagka tayo tigang sa ating espiritu, kung tayo tigang sa ating pananampalataya, hinahanap ba natin ang salita ng Panginoon? If we're spiritually dry right now, anong una nating hinahanap? Kaya sabi diyan, resetting our spiritual desires. Okay? And as our last heading, verse 3, makikita po natin, so balik po tayo sa ating passage sa 1 Peter. If indeed you have tasted that the Lord is good. So that is a very short statement, pero ito po ay napaka-yaman, mga kapatid, because kung titingnan po natin, meron pong katangian ng Diyos na binanggit dito po sa text. And that is the goodness of God. Or in other translation, the kindness of God. Okay? So our fifth and last is reviewing our spiritual blessings. So pagbabalik tanaw din po natin. So parang first din, pero ito naman ay tumutukoy sa mga blessings po natin. Spiritual blessings. So this serves as an affirmation of Peter for their conversion. So ito po ay pagpapatunay, ni Apostol Pedro na sila talaga ay ipinanganak muli. Because from verse 3 ng chapter 1, kung atin pong titingnan, sa atin pong aklat na sinisiris, chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Christ from the dead. So the first thing nakikita po natin is pinatunayan po ng mga taga Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia na mga Kristiyano na sila'y pinanganak muli. Kaya sabi po dito ni Apostol Pedro, if indeed you have tasted that the Lord is good. Dahil kung titingnan po natin grammatically, ito pong salitang if is a first class conditional clause. Okay? Na ang ibig sabihin po is since.
Better to understand sins. Yamang. Okay? Kasi sa grammar po, meron pong 4 na conditional clauses. So, first class, second class, third class, and fourth class. Sa first class po, ibig sabihin, everything that follows after that, after the word if, is accepted as true. Second class, everything that follows is accepted as untrue. Pagka naman third class, subjunctive. And the fourth class is optative. So yun po ang ibig sabihin sa grammar. Kaya titingnan po natin, sabi dito, if. So this is first class. So again, it serves as an affirmation of the persecuted Christians' conversion. They are born again to a living hope to the resurrection of Christ. And likewise, we are. Amen? Amen. Tayo ba'y born again, mga kapatid? Amen. Bakit hindi lahat sumagot? Pero hindi na natin tatanungin outside the Bible or inside the Bible. Understood na yun na nasa Biblia. Kasi yung salitang born again is a reality. Isang realidad na nangyari po sa atin. Nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, so tayo po'y ipinanganak muli. So, born again to a living hope to the resurrection. And since they are born again, sa context po natin makikita, they are called. And likewise, we are called to a holy living. Kaya sabi po dito sa verse 1 or verse 15, be holy, for I am holy. You shall be holy in all your conduct. Sabi po ni Apostol Pedro. And to love the brethren in verse 22 to 25, chapter 1. Sabi dyan, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. Kung kayo'y itunay na ipinanganak muli, yun pong ibig sabihin ni Apostol Pedro po dito sa verse 3. Yun atin pong binasa. Kung tunay ninyong nalasap ang kabutihan ng Diyos, kayo'y may pag-asa. Kung tunay ninyong nalasap ang kabutihan ng Diyos, kayo'y nagmamahal sa inyong kapatid. Yun pong ibig sabihin po ng text. Yun po ang ini-imply nitong verse 3. Kung tunay ninyong nalasap ang kabutihan ng Diyos, patuloy ninyong hinahanap at hinahanap-hanap ang kanyang salita. Kaya sabi naman dito sa verse na atin pong pinag-aaralan is long for the pure spiritual milk. Kasi ito'y katangian ng isang tunay na ipinanganak muli. Kaya kung ikaw ay tunay na ipinanganak muli, kagaya po ng sinabi ni Apostol Pedro, nagmamahal ka sa iyong kapatid, hindi mo siya sinisiraan. Kung tunay kang tumanggap o kung tunay kang ipinanganak na muli, meron kang pag-asa, naghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon, hindi ka hopeless. At kung tunay kang ipinanganak muli, wala kang ibang gustong buksan. Wala kang ibang gustong basahin. Wala kang ibang gustong, sabi nga, i-spend mo yung time mo, kundi ang salita ng Panginoon. Yan ang sabi ng Bible. Okay? So in our personal spiritual life, remember how many times God answered your prayers and how much He blesses you. Kung para sa atin naman, bukod sa tayo po ay magmahal at mahalin din po natin ang salita at magkaroon ng pag-asa, alalahanin din po natin gaano karaming beses na tayong pinagpala ng Panginoon. Gaano karaming beses na tayong inunawa ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Gaano karaming beses na rin tayong pinagkalooban ng Diyos ng karunungan dahil lagi tayong humihiling sa Kanya. Panginoon, bigyan mo po ako ng karunungan kasi hindi ko po kaya. Hindi ba sapat ang lahat ng ito para sabihin natin, hindi na, sabi nga, mahalin natin ang Kanyang salita. Okay? So these are all the manifestations of the Lord's kindness.
Lahat ng ito ay pagpapakita ng kabutihan ng Panginoon. Hindi ng, kumbaga, on the contrary, kagaya ng iniisip ng isang hindi mananampalataya. Naalala ko na naman po yung Bible study namin. Ang sabi daw po niya ay, ang sabi niya, hindi sabi niya, sabi daw niya, kasi talagang nakikinig ko sa kanya, sadista daw ang Diyos sa kanyang kalagayan. So tiningnan niya ang pagkakilala niya sa Diyos ay nakabatay sa kanyang karanasan, sa kanyang kalagayan. Kasi siya ay may kapansanan, hiniwalayan ng asawa, walang kabuhayan. So, kumbaga parang beribende na siya. Kaya ang tingin niya sa Diyos, sadista. Parang satisfied pa ang Diyos sa kanyang kalagayan. Pero nandun po yung ating pagpapaalala sa kanya na alam mo, ang Diyos, kung sadista siya, hindi kami nandito. Wala kami dito. Di ba? Kasi kung sadista ang Diyos, wala. As in, walang Biblia, walang gospel. Kung sadista siya, pero hindi. May gospel. May mabuting balita. At may langit na naghihintay sa sino mang mananampalataya sa Kanya. Kaya this is, sabi nga, the story of hope, or message of hope para po sa atin at sa mga taong wala pa sa Panginoon. Okay? So again, review our spiritual blessings. Balikan po natin yung mga nakaraan sa buhay natin bilang Kristiyano. Yung ginawa po ng Panginoon sa atin. Nung tayo nadapa, anong ginawa ng Panginoon sa atin? Nung tayo ay siniraan ng ating kaibigan, kung naka-experience po niya, ano po ang ginawa ng Panginoon sa atin? Hindi yung ginawa ng tao sa atin. Kasi kung yun ang ating aalalahanin, nandun pa rin yung sama ng loob. Nagtatanim tayo. Pero kung ang ginawa ng Diyos ang aalalahanin po natin, then, we're on our way to spiritual growth. Sabi nga, tama ho ang ating tinatahak, mga kapatid. So, that is our last. So, meron pong isang illustration dito, regarding po dito. Meron pong isang French na bata or French girl, young French girl, na simula po nung siya ipanganak ay bulag. At nung natuto po siyang magbasa sa pamamagitan po ng Braille, binigyan po siya ng kanyang kaibigan ng isang aklat, and that book is the Gospel of Mark na naka-Braille. So, walang ibang ginawa po itong batang ito, kundi basahin niya ang aklat na ito through her fingertips. Kasi ang Braille, syempre, daliri ang ginagamit, di ba? So, dahil sa sobrang niyang, kumbaga, pagiging babad sa pagbabasa ng Braille, nangalyo na po yung kanyang mga daliri. So, nagkalyo na. So, dumating na sa point na dahil sa pagkakalyo ng kanyang mga daliri, hindi na niya maramdaman or hindi na niya ma-distinguish or ma-sense kung ano yung binabasa niya. Kaya ang sabi niya, ang una niyang ginawa, ano kaya't kakayurin ko yung aking kalyo. So, kinayod niya yung bawat daliri niya. Pero ang nangyari ho, nagsugat-sugat ho yung kanyang mga daliri at sa halip, lumala yung kanyang mga daliri. So, kasi nung nag-scar na siya, wala na siyang wala na siyang, kumbaga, yung insensitive na. Wala na yung sensitivity ng kanyang daliri. So, kumbaga para sa kanya, naku, wala na. No, wala na siyang pag-asa. Kaya nagpaalam na siya doon sa aklat. Ang sabi niya, farewell, farewell. Ang sabi dito, farewell, farewell, sweet word of my heavenly Father. So nagpaalam siya. At ang ginawa ho niya, hinalikan niya yung aklat. Pero nung hinalikan niya yung aklat, napansin niya at napagtanto niya na yung labi niya pala ay pwede niyang gamitin para may pagpatuloy niya yung kanyang pagbabasa.
Kaya kahit kalyuhin na yung kanyang mga daliri, wala nang senses yung kanyang mga daliri. Patuloy siyang nagbasa ng aklat ng Mark gamit ang kanyang labi hanggang sa siya'y namatay. So mga kapatid, ganun po ba natin hinahanap ang salita ng Diyos? Na pagka tayo ay naka-encounter po ng isang chapter o isang verse sa Biblia na parang, ano ba yan? Titigil na tayo sa pagbasa. Pero ito ho, isang example, isang batang babae, bagamat siya'y bulag, wala siyang kakayahang bumasa gamit ang kanyang mata, binigyan siya ng kasagutan ng Panginoon na magbasa gamit ang kanyang daliri, nagkakalyo, and then nasugatan, sa kagustuhan niyang makapagpatuloy ng pagbabasa. So, lumala po yung kanyang daliri. Pero nung hinalikan ho niya yung aklat, na-discover niya na pwede pala niyang gamitin ang kanyang labi para magbasa. Di po ba? Isang magandang aral po para sa atin na huwag nating tigilan ang salita ng Panginoon. Huwag nating hintuan ang ating oras para sa salita ng ating Panginoon. Would that every Christian had such an appetite for the Word of God? Sana maging ganito po ang ating appetite, ang ating gana. Hindi lang may gana tayong umattend pag Sunday. Hindi lang tayo may ganang makipag-fellowship sa ating grupo, young people, young pro. Hindi lang ganun yung gana natin. Hindi lang nandun yung gana natin. But first, ang gana ho natin sa ating personal na oras sa ating Panginoon. Sa pagbubulay ng kanyang salita at sa pagsasabuhay ng kanyang salita. Amen? Mga kapatid. So napakagandang aral po para sa atin. At napakagandang paalala po sa atin upang punan po natin ang ating gutom sapagkat nangyayari din po ito sa ating buhay bilang isang Kristiyano. So our spiritual hunger must be, filled up no other than with the Word of God. Salita po ng Diyos ang patuloy po nating hanapin, ang patuloy nating lasapin, at patuloy nating iingatan sa buhay natin. Bilang conclusion po natin, Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Hindi natin malalasap at makikita ang kabutihan ng Diyos labas sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa aral po na ito na patuloy po na pinapaalala niyo sa amin, Panginoon. Ang halaga ng pagbubulay at pagbabasa ng inyong salita, ang patuloy naming pagpupuno sa aming katawang espiritual ng katotohanan mula sa iyo ay mahalagang-mahalaga, Panginoon, upang kami ay maging epektibo at lumaki ng naaayon sa inyo pong plano para po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Kami po ay maging responsible, kami po ay maging faithful sa pag-a-apply po namin ng mga katotohanan ito sa buhay po namin. Because, kagaya po ng sinabi po sa unang Korinto, gawin po namin ang lahat ng bagay para sa iyong kaluwalhatian. Purihin ka, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.